Welcome back dito sa aking channel. Kung first time tayo mag-meet, ako nga pala si Jay Gregorio. Dati kong OFW way back 2015. And nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-try magnegosyo, umunlad, and nag-fail. Pero ang pinaka-importante sa lahat is hindi tayo sumuko dun sa mga bagay at mga goals na gusto nating makuha. And ngayon, ang ginagawa ko is tumutulong ako sa mga kapwa nating kababayan kung paano sila makakapagsimula at mapapalago yung kanilang mga negosyo. So dito sa video na to, ang i-share ko sa iyo is paano ko nagawang makapagbenta ng worth 7 figures sales of digital product online. And ipapakita ko rin sa iyo yung behind the scene, paano yung strategy. Kumbaga, hindi to theory, hindi to kung ano man, based on results and experience yung i-share ko sa iyo. Magkano yung nagastos ko, okay, anong ginawa ko, and so on. Kung ready ka na, make sure click the bell notification and like this video para ma-notify ka sa mga next upcoming video na ipapublish ko. So kung nagbebenta ka ng product, it's either physical product yan, services, or digital product. Ngayon, kailangan mo kasing maunawaan at maintindihan paano ba bumibili or bakit ba bumibili yung mga customers dun sa product mo. Yun yung una mong tatanungin sa sarili mo. Marami nag-aasa akin, Coach Jay, wala kaming benta, ang taas ng ads cost namin, ng CPM, cost per purchase, kung ano mga metrics yan. So, ang unang tanong kasi is, yung product ba or yung offer mo mismo is sellable. Okay? Meron nga sinasabi na irresistible. Iba ang offer, no, sa product. Yung offer, yun yung parang, ito yung offer ko sa'yo. Marami namang nagbebenta ng same product, pero pag nakita mo yung offer na to, kukuhanin mo. Let's say for example, sa typical na grocery, pag bumibili ka sa grocery, sa kung saan man, tapos punta ka sa SNR. Ngayon, makukompare mo yung offer ng SNR kumpara dun sa, let's say, Pure Gold, di ba? Makikita mo yung difference ng dalawa. Mas maraming pa-bonus, mas mura sa SNR compare sa mga other grocery store. Napansin ko yun. Yun yung mag-create ng offer. Kailangan maging irresistible dun sa mga makakakita ng product mo. Okay? Ulitin ko, applicable to kahit nagbebenta ka ng physical product, okay? Nagbebenta ka ng digital product at nag-o-offer ka ng services. Very, very applicable yung strategy na i-share ko. So ngayon, dito sa screen na to, ito yung ginawa ko, papakita ko sa iyo. Here, makikita mo sa screen. So, filter lang natin, ang ipapakita ko sa iyo is 2 months metric. So, iselect natin yung December 1 to January 31. That's 60 days. So, makikita mo dito yung metrics and ipapakita ko muna sa iyo magkano yung ginastos ko. So, kung nagnenegosyo ka, importante na willing ka to invest sa business mo, sa negosyo mo. Kasi kung hindi ka mag-a-advertise, ganun din naman magpo-promote ka. Kailangan mong mag-create ng content, walang mali doon, organic marketing, influencer marketing, kung anumang marketing approach mo, very, very powerful yun. But, hindi lahat kayang gumawa ng content. Hindi lahat is willing maghintay ng matagal. So, yung isang strategy is gamit ka ng paid advertising. So, syempre, aralin mo kung paano nag-work yung paid advertising. May mga training naman sa YouTube. You can search Facebook ads tutorial by Jay Gregorio, lalabas sa YouTube, or you can check yung aking mga courses sa website ko. May mga Facebook ads training ako doon. So, ganito yung ginawa ko, makikita mo dyan. So, dito sa metrics natin, meron ditong 1,900 purchase. So, magkano ko siya in-offer? So, ang offer na to is 499 pesos. So, ano yung 499 na yung Coach Jay? Ito yung digital product or yung membership nila doon sa digital product. Okay? Access yan. So, i-times natin sa 1,902 and approximately, ito yung lalabas. Okay? But, magiging honest ako sa'yo. Hindi lahat ng nakikita mo dyan sa Ads Manager, kung kanino man nag-share ng Ads Manager, is mga legit purchase yun. Kasi nga, may mga times na may bibili dun sa ads mo, may makikita dyan na multiple times silang magpi-place ng order and pumapasok yun sa ads metrics. So, let's say, 70% ng total, 60% na lang, di ba? So, ilan yung 60% ng 1,900? Times 0.60. Okay, 1,140 times 499. Okay, which is very accurate. Ito yung results. So, almost 600,000
pesos. Pero sabi ko sa iyo kanina, paano ko nagawang makabenta ng almost 7 figures in 2 months, okay, by spending 4,767 in the last 2 months. Okay? So, nagawa ko yun kasi nga, hindi ako nakafocus only on front-end product. Yung pinapakita ko sa iyo na to is a low ticket or yung front-end product ko. So, isipin mo to. Kapag magbebenta ka, okay, either online, traditional business, kailangan meron ka pang other product na pwedeng mai-offer dun sa mga customers mo. Kasi kung wala na, tapos na. And ang pinaka mahal na investment, okay, offline man yan, traditional business or online, is yung pag-acquire ng customers. Okay? Acquiring customer. Yun yung pinaka magastos. Pero syempre, dahil matalino ka na negosyante, marketer ka, nag-iisip ka ng paraan, or una, syempre, paano mo sila talagang masasatisfy dun sa product mo. Okay? Kailangan yung quality ng product mo, nandyan, ipufulfill mo yung promise mo dun sa ino-offer mo. Okay? Next is, kailangan mong mag-isip ng ano pa ba yung mga pwede kong magawa or mai-offer ko na other product na magko-connect dun sa unang ino-offer ko sa kanya. Okay? Let's say bumili ka ng hamburger, 'di ba? Sa McDonald's. Tapos best sa hamburger yung Coke, 'di ba? McFloat, tapos French fries na large, 'di ba? So kapag binili mo lahat 'yon, lumalaki na ngayon yung average or order value per customer. So yung idea na to, hindi lang talaga to sa online. Traditional and pinakapan ako ng McDonald's analogy pagdating sa upsell strategy. Okay? Kumbaga yung recommending yung mga other product. So mapapansin mo dito, not bad to kasi nga spend 300,000 and almost 600,000 bumalik dito sa front-end product. And the rest is yung back-end offer na. Okay? So, papakita ko sa iyo dito paano siya nangyari. So, dito sa Ads Manager, meron niyang ads reporting. Tapos, select lang natin tong low ticket. I believe nakapag-set na ako dito before. Ayan. So, sa mga hindi alam, ads reporting, ito yung customized reporting ng Facebook ads mo. Tapos, select mo lang yung campaign mo. Ayan, select natin yung specific campaign. Tapos, ang gagawin ko, ipifilter natin yan, syempre, to 31. Ayan, update. Sorry. I-compare natin ng 1 to 31. Ayan, custom. So, 2 months. So, ito yung campaign natin. Makikita mo dito yung spending. Ayan, dito nasa 300, pero almost the same din naman. So, mapapansin mo dyan yung mga metrics, okay? So, ayan, maglo-load yan. Here. Dito naman is, itong maganda sa Facebook Ads, meron siyang reporting na kung saan yung mga metrics na kailangan mo from age, anong gender, okay? Mamomonitor mo dito yung cost per results and so on, amount spent. Ayan. Tapos yung cost per click. Ito guys, cost per click to. Yung magkano yung binabayad ko every time na meron nagki-click dun sa ads ko. CPC. Okay? CPC, cost per click. Pero cost per click na lang. Alright? So, sa akin mataas to. May mga friend ako na 3 pesos, 2 pesos, 5 pesos per click. Maximum na nila yun. Kaya sobrang nakakaingit. Pero nakaka-inspire. Ang galing nila. So, pero okay pa rin. Okay pa rin yung sa akin yan. Achievable pa rin. Alright? Tapos, okay, ROAS 3.8. Purchase, ito rin. Ito yon. Tapos ito yung average. Ayun. So, sabi ko nga sa'yo kanina, hindi yan accurate. So, almost 7 figure sales yung na-achieve natin. Okay? So, yun yung guys, 31,000 people. Imagine, I've spent 300,000 pesos sa ads. Okay, here. To get 31,255 people. So, yun. Imaginein mo. Diba? Kung nakikita mo yung idea na yon, kung sa traditional kasi, ang hirap nitong gawin. Di ba? Mamalayers ka, manual mo, or sipag, okay? Pero sa advertising kasi, ikaw yung magdidikta dun sa numbers. Basta alam mo yung numbers mo, meron kang data ng numbers mo, madali na lang sa'yo kung ano yung mga next decision na gagawin mo dun sa product mo, sa offer mo. Kumbaga, hindi ka nagde-decide dahil masaya ka, based on your emotion, malungkot ka.
magdidesisyon ka sa negosyo mo based on the data na binibigay sa'yo ng business mo. Okay? Ng ginagawa mo, ng strategy mo. And Facebook ads, I believe ito pa rin yung pinaka-best platform when it comes on selling product, services, or digital product online sa panahon natin ngayon. Sobrang powerful, guys. Wala akong masasabi sa system ng Facebook. Okay? I tried lahat. Google Ads, YouTube Ads, okay naman yon. Pero kung user-friendly, beginner-friendly, Facebook Ads yung pinaka-best na simulan na skills na aralin pagdating sa paid advertising. Ngayon, nagtatanong ka, Coach Jay, paano ko matututunan yung Facebook Ads? So, dito sa offer ko na to, I offer a breaking offer, yung offer ko nito before, but right now, so ang offer ko na dyan is a membership. Okay? So, makikita mo dito sa screen, papakita ko sa'yo here. So, ito yung offer ko, membership access. Dati, ang offer ko dun sa breaking offer, guys, para aware ka lang, is access lang yon para sa limited courses. But I decided na bigyan ka ng access sa lahat ng courses na meron ako. Di ba? Makikita mo doon, 9 courses lang yung ino-offer ko doon. Pero sobrang irresistible na yun, guys, ha? 9 offer yung pinakita ko sa iyo na metrics. 9 courses, by the way. So here, ang ibibigay ko sa iyo is access sa mga courses natin. Yung nagkakamali, mga 19 to 20 yan. Okay? Magkakaroon ka doon ng instant access once nakapag-login ka na doon sa membership natin. Okay? So by the way, 1-year membership access yung ibibigay ko sa iyo. Bakit 1 year, Coach Jay? Bakit hindi na lang lifetime? Okay? Sa 499? 'Di ba? Sobrang irresistible na and no-brainer na yung mga makukuha mo. Kaya syempre, nilagyan ko ng validity yan para makasigurado ko na tatapusin mo, mag-sink in sa'yo, mag-invest ka ng time na aralin yung mga training natin sa loob. Mahirap kasi na, okay, anytime pwede kong balikan next year para, di ba, magkaroon ka ng trigger sa sarili mo na mag-i-invest ako ng time dyan. So, ang gawin mo, fill upan mo lang itong nakikita mo sa screen, ayan, lagay mo yung pangalan mo, email, last name mo, and then yung email address mo. Okay? So, pakita ko sa'yo. Here, click mo itong secure your slot. Tapos, meron ditong payment method. You can pay via credit card, debit card, using PayPal, or meron din namang manual GCash, Maya, or bank transfer. So, yun. All good. Yun yung maibibigay ko sa'yo na tips sa training na to. Hopefully, nakakuha ka ng idea, guys, kung paano siya ginawa. Okay? Kailangan mong babalikan natin. Kailangan mong maiposition yung product mo na sobrang irresistible. Yung tipong hindi nila matatanggihan kapag nakita nila yung offer mo online. Kapag nagawa mo yon, na-craft mo yung idea na yon na makapag-create ng irresistible offer, okay, sobrang magiging malaking impact yon sa growth ng business mo. And also, kailangan din na meron kang next offer or product na pwedeng i-recommend sa kanila. Recommend or next product na you believe na alam mong makakatulong dun sa mga bumili or sa mga customers mo. So hopefully marami kang nakuha ng idea dito, nakakuha ng wisdom, strategy, how it works, paano ko siya in-implement. And also, yung exact idea, okay, paano ko siya nagawa is meron din akong ginawang training. So ngayon, let's say naka-enroll ka na, okay, assuming. So meron akong ginawang training na kung saan dun ko na-discuss, members login, yung pag-build ng sales process. Yung pinag-uusapan natin ngayon, guys, is creation of irresistible offer, strategy. Pero yung idea ng pag-build ng sales process is meron tayong training dyan. Okay, pakita ko lang sa iyo. So, pag nag-login ka, ito yung makikita mo. Okay. Tapos, i-click mo lang itong dito. Makikita mo meron ditong sales process training. Ayan. So, ayan ito yung dashboard, guys. So, ayan, hindi to account ko, isa sa mga member, nilagin ko lang kanina kasi tinest ko. Pero basically ganito, same lang 'yan. Ito rin yung makukuha mo. Tapos lahat ng courses na nakikita mo diyan, may community tayo, may mga done for you offer, partnership center, consulting, may mga coaches din tayo sa loob, guys, na pwede kang magpa-book ng appointment, podcast, resources and so on. Ito 'yun. Sales process, i-click mo to. Short form writing nandiyan din. Tapos, panoorin mo yung recording na to. So, paid event to, by the way, na ibibigay ko sa'yo. So, almost an hour na training to, guys, na kung saan, dito ko na-reveal yung pag-build ng sales process. Yung shinare ko sa'yo na dito, sa topic natin, yung exact
strategy is nandito yan. Dito mismo sa recording ng event na to. So, kaya medyo malabo lang ito. Lakihan, ilinawan natin. Ayan. Pero hindi ko na i-play. Ma-access mo to once na nakapag-purchase ka na, nakapag-avail ka na ng training natin. Okay? So, nandyan. Naipakita ko na siya. Pero, almost an hour yan. Nandyan yung framework. Lahat. Kumpletong training kung paano mo magagawa yung sales process. Also, puntahan natin. Let's say, nagbebenta ka ng physical product, okay? If you're selling physical product, okay, hindi lang dapat irresistible yung offer mo. Kailangan meron ka ring maayos na system para maibenta yung offer mo, okay, yung product mo. So, I have a friend and students ko rin na ginawa namin ng system, and ito yung system na na-develop namin, na na-build namin, and ito yung tinatawag na product landing page. Pero hindi siya basta-basta product landing page na kung saan maglagay ka lang ng product mo, buy one, take one, limited slots, limited stocks, and so on. Hindi ganon. So, you need to position your product, okay, na mapapabili yung mga makakakita. Okay? So, may mga elements yan na tinatawag. Okay? May mga, ayan, nakita mo, sa call to action pa lang, sobrang powerful na, di ba? Try it now. Di ba? Instead of buy now, try it now. Di ba? May mga testimonials, may mga frequently asked questions, and so on. Tapos dito mag-fill up ngayon yung gustong bumili ng product. By the way, ano to? Mushroom Chicharon yung product na to. You can support, puntahan nyo lang yung mushroomchicharon.com. NGO sila. So, malaking bagay yung mga sales na pumapasok sa kanila. Malaking bagay, nakakatulong sila sa community nila. So, na-share ko lang to sa'yo kasi nga sobrang ganda ng mission and vision and purpose nila, kaya nila build itong community, itong product nila. Hopefully, nakatulong sa'yo yung ating training. So, pahabol lang to na tip sa'yo and ma-apply mo siya sa negosyo mo. And if you have anything question, let us know sa ibaba ng video na to. At kung hindi ka pa nakapag-take ng action, okay, habang still, $499 pa rin yung offer ko. Balik tayo dito sa screen. Di ba? Still, $499 pa rin. But ang regular price talaga nito, guys, kung ako yung tatanungin, is 10,000 pesos. Annual subscription to access all premium courses na matututunan mo dito sa loob ng community na to. Iyon, sa akin talaga, okay? Confident ako at may magbibili at may mag-e-enroll pa rin kahit na 10,000 pesos yung offer ko dito. But sa kagustuhan ko na mas marami tayong matulungan, so in-offer ko to for a limited time na $499 for 1 year membership access sa lahat ng courses natin here in our community. Okay ba yun sa'yo? Good? Alright, thank you so much for watching this video. Go ahead, click the link below and magkita-kita tayo sa loob ng community. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe and I will see you on the next one.